Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang he! Dadalhin tayo ng kasong ito sa Bristol, UK o dati na ring nakilala sa tawag na Brigstow na ang ibig sabihin ay meeting place at the bridge in the Old Saxon language. Ang Bristol ay isa sa 11 core cities at pangalawa sa pinakamalaking syudad sa England. Ayon sa Time Out Survey, ang Bristol ang siyang pinakamagandang pasyalan ng mga turista sa UK ngayong 2024. Mayroon itong taglay na kinang at pulso na talaga namang binabalik-balikan ng mga tao. Napakaraming maaaring makita at pasyalan sa lugar na ito. Kabilang na dito ang pamosong Suspension Bridge, ang Brunel's SS Great Britain, ang Bristol Museum and Art Gallery, ang M-Shed at marami pang iba. Base naman sa Independent Chef Pencil Survey, ang Bristol ang siyang nabansagang vegan capital of UK. Ito rin ang binansagang happiest city in the UK. Base sa census, tinatayang nasa mahigit 700,000 ang population ng Bristol sa kasalukuyan. Sa lugar na ito, binuo ng binatang si Mark Van Dongen ang kanyang pangarap. Si Mark Van Dongen ay isang Dutch national at ipinanganak sa Netherlands. Ipinanganak si Mark noong February 1971. Ang kanyang ama ay si Cornelius Van Dongen o kilala rin sa tawag na Kees. Lumaki si Mark na maalalahanin at napakataas ng pangarap. Isang mapagmahal na bata si Mark lalong-lalo na sa kanyang mga kaibigan. Palagi nitong iniisip ang kapakanan ng kanyang mga mahal sa buhay. Bata pa lamang ito ay ayaw na nitong makasakit ng damdamin ng iba, kaya naman malimit ay nauubusan siya ng laruan dahil ipinapaubaya niya na lamang ang kanyang mga laruan sa kanyang mga kaibigan. Nang tumuntong ng kolehiyo, nag-aral si Mark ng civil engineering. Likas na matalino si Mark kaya't nag-excel siya sa kanyang pag-aaral. Sinikap niyang maging matagumpay academically and professionally. Nang matapos ang kolehiyo, lumipad si Mark sa Bristol, UK upang maghanap ng trabaho at unti-unting buuin ang kanyang mga pangarap. Nang mga puntong ito, masayang-masaya si Mark dahil iyon na ang simula ng panibagong kabanata ng kanyang buhay. Nang makapag-settle down sa kanyang bagong buhay sa Bristol, dito na niya nakilala ang dalagang si Berlina Wallace. Si Berlina ay isang fashion student mula sa South Africa. 20 years ang tanda ni Berlina kay Mark na hindi naman naging hadlang sa kanilang pagmamahalan. Nagsimulang mag-date ang dalawa noong 2010 at mabilis na nagkapalagayan ng loob. Matapos naman ng ilang buwan, nagdesisyon ang magkasintahan na magsama na sa iisang bubong. Talaga namang nabihag ng dalaga ang puso ni Mark sa kabila ng malaking agwat ng kanilang edad. Kahit na napakabisi ng schedule ni Mark, sinuportahan din niya ang mga pangarap ng kanyang nobya. Naging tapat din siya sa pagmamahalan nila ni Berlina. Ngunit sa pagdaan ng panahon, unti-unti nang lumabas ang totoong ugali ni Berlina. Masyado itong naging obsessed kay Mark to the point na kinokontrol nito lahat ng galaw ng kanyang nobyo. Malimit din itong minamanipula ang emosyon ni Mark na labis na nakaapekto sa pakikitungo nito sa kanyang mga kaanak. Nang mga puntong ito, ipinakilala na rin ni Mark sa kanyang amang si Cornelius ang kanyang nobya. Nasaksihan ni Cornelius kung paano manipulahin ni Berlina ang kanyang anak. Sinubukan niyang makialam ngunit mahal ni Mark si Berlina. Wala itong nagawa kundi manahimik na lamang kahit na hindi niya gusto ang nangyayari sa kanyang anak sa Bristol. Ilang beses niyang nakita kung paano mag-away ang magkasintahan. Palaging pinagsisimulan ng away ang pagiging sobrang controlling ni Berlina. Maging ang mga kaibigan ni Mark ay nabahala na din sa kanilang kalagayan dahil maraming ebidensya sa katawan ni Mark na minamaltrato siya ng kanyang nobya. Mga kalmot, mga paso sa katawan, may ilang pagkakataon din na binuhusan pala ni Berlina ng kumukulong tubig ang katawan ni Mark habang natutulog ito. Tiniis itong lahat ni Mark at sa tuwing kakailanganin niyang magpadoktor ay palagi niyang pinagtatakpan si Berlina. Palagi niyang sinasabi na may pagka-clumsy siya kaya't palagi siyang nasusugatan.
May ilang pagkakataon naman na inamin ni Mark sa mga malalapit niyang kaibigan na nagkakaproblema sila ni Berlina. Ngunit hindi niya ito maiwan dahil palagi itong nagbabantang magpakamatay. Ngunit sa kabila ng kaliwat ka ng problema sa kanilang relasyon, nagtiyaga si Mark at nanatili sa piling ni Berlina ng higit 5 taon. Ngunit taong 2015, hindi na kinaya pa ni Mark ang sitwasyon. Mas lalong lumala ang pagmamanipula at pangmamaltrato sa kanya ni Berlina. Naapektuhan ang kanyang kalusugan, maging ang kanyang mental health ay hindi na rin maayos, kaya't pati trabaho niya ay nabubulilyaso na rin. Kaya't ng puntong iyon, nagdesisyon si Mark na tapusin na ang namamagitan sa kanila ni Berlina. Malungkot si Mark sa kinahinatnan ng relasyon nila ng kanyang kasintahan, ngunit alam niya sa kanyang sarili na kailangan na niyang mag-move on. Lumipas ang ilang buwan, naisip ni Mark na baka mas mabilis siyang makakabawi kung magkakaroon siya ng ibang pagkakaabalahan, kaya't binuksan niya ang isang dating app at doon niya nakilala ang dalagang si Violet Forwarason. Ngunit na mga puntong ito, hindi pa rin tumitigil si Berlina sa mga pananakot kay Mark. Nangako si Mark na susuportahan pa rin niya financially si Berlina kahit na hindi naman sila magkarelasyon na. Para lang tumigil na ito kahahabol sa kanya, ngunit hindi matapalan ng pera ang pagsiselos ni Berlina sa bagong pag-ibig ni Mark. Hindi niya nagustuhan na napakabilis naman yatang makamove on ng kanyang ex-boyfriend. Dito na nagsimula ang pangi-stalk ni Berlina kay Mark pati na rin sa bago nitong girlfriend na si Violet. Nakakatanggap si Violet ng mga random na tawag mula kay Berlina. Ngunit sa kabila ng pangaharas ni Berlina kay Mark at Violet, somehow ay hindi pa rin niya matalikuran totally ang kanyang ex-girlfriend. Nag-aalala ito na baka totohanin nito ang banta nitong pagpapakamatay. Ilang beses ding nagbanta si Berlina na sasaktan niya si Violet at palalabasin niya na si Mark ang pumatay sa bago niyang nobya. September 2015, dito na nagdesisyon si Mark na tuluyan ng tuldukan ang ugnayan nila ni Berlina. Pinuntahan niya ang dating kasintahan sa kanyang apartment upang kausapin ito ng masinsinan. Humingi siya ng permiso sa kasintahan niyang si Violet na hindi naman ito hinindian. Alas 10 ng gabi nang makarating si Mark sa apartment ni Berlina. Sinubukan ni Mark na kalmahin ang dating kasintahan ngunit mabilis na nag-escalate ang kanilang pagtatalo. Hindi matanggap ni Berlina na nag-move on na si Mark at seryosong-seryoso na ito sa relasyon nito kay Violet. Dahil sa lumalalang sitwasyon, nagdesisyon si Berlina na umalis ng kanyang apartment at nag-check-in na lamang sa isang hotel. Si Mark naman ay nanatili sa apartment ni Berlina. Hindi muna ito umalis dahil alam niyang pag kumalma na ito ay babalik ito sa kanyang apartment at maitutuloy nila ang kanilang pag-uusap. Ngunit ilang oras na ang lumipas ay hindi pa rin bumabalik ng apartment si Berlina kaya't nakatulog na si Mark sa kama ng dating nobya. Bandang alas 3 ng madaling araw, nadatna ni Berlina si Mark na natutulog sa kanyang kama. Nakahubad ito at nakasuot lamang ng boxer shorts. Tulog na tulog si Mark kaya't hindi nito namalayan na dumating na pala ang dating kasintahan. Lumapit si Berlina sa kama, sabay bulong kay Mark. Hindi ka pwedeng pakinabangan ng ibang babae. Walang ibang babae na pwedeng umangkin sa'yo. Bago pa man makasagot si Mark, binuhusan ni Berlina ng sulfuric acid si Mark sa muka, pati na rin sa buong katawan. Mabilis na sinunog ng asido ang balat at laman ni Mark. Nanuot ang sakit sa kailaliman ng laman ni Mark at gumapang din sa kanyang mga buto. Pumasok din ang asido sa mga mata ni Mark kaya't halos hindi na ito makakita. Hiyaw ng hiyaw si Mark sa sobrang sakit ngunit nakatayo lamang si Berlina sa kanyang harapan. Dali-daling tumakbo si Mark palabas ng apartment papunta sa kalsada upang humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Noong una, akala ng mga kapitbahay ay may nang paprank lamang sa kanila. Akala naman ng isang kapitbahay ay nagkakagulo ang tao dahil sa mga umaalulong na aso, kaya tumakbo ito palabas ng bahay na may dalang pamalo. Akala naman ng isang kapitbahay ay nababalot si Mark ng putik dahil nga halos kulay itim na ang balat ng binata. Ngunit nang makalapit sila kay Mark, nagulantang silang lahat nang mapagtanto na unti-unting natutuklap at nalalaglag ang piraso ng mga laman ni Mark sa kalsada. Dali-dali nilang dinala si Mark sa pinakamalapit na apartment at agad na itinapat sa ilalim ng shower. Ginawa nila iyon nang sa ganon ay mahugasan ang asido sa kanyang katawan at para maibsan na rin ang sakit na kanyang nararamdaman.
Ngunit sa kasamaang palad, masyado nang nadamage ang balat ni Mark sa buong katawan. Nang dumating ang mga paramedics, bumubula na ang bibig ni Mark. Hindi na rin ito makakita at sunog na sunog ang buong katawan. Napansin din ng isang paramedics na halos natunaw na rin ang iris sa mata ni Mark. Halos kakaunti na rin ang natira sa tenga ng binata. Hindi maikaila ng mga paramedics na naruroon na sobrang lala ng nangyari kay Mark at magiging napakahirap na maibalik pa ang dating itsura ng binata. Sunog na sunog ang muka, lieg at dibdib ni Mark. Nasunog ang kanyang laman at muscle tissues. Nagkaroon din ng mga butas ang kanyang buto na nakadagdag sa sakit na nararanasan ng binata. Hindi na rin magawang makapagsalita ni Mark at halos hindi na rin ito makahinga. Nang mga puntong iyon, kahit na naroroon na mga paramedics, may mga asido pa rin na naiwan sa balat ni Mark kaya't patuloy pa rin ang paglala ng sitwasyon ng binata. Sa kabila ng kanyang pinagdadaanan, awa ng Diyos ay nasabi pa rin ni Mark sa mga paramedics ang pangalan ng taong gumawa noon sa kanya. Nakiusap din si Mark sa mga paramedics na tingnan din ang kalagayan ng kanyang nobyang si Violet dahil baka ito naman ang isunod ni Berlina. Nang mga puntong iyon, nasa apartment pa rin niya si Berlina. Kalmado ito na parang wala lamang nangyari. Rinig na rinig nito ang pagmamakaawa ni Mark at ang komosyon na nangyayari sa labas ng kanyang apartment. Ngunit hindi man lamang ito kinabahan sa mga sumunod na mga pangyayari. Sa halip, tinawagan nito ang isang kaibigan at sinabing natapos na niya ang kanyang paghihiganti. Mabilis na kinabitan ng mga paramedics ng oxygen si Mark. Tulong-tulong sila upang maging stable ang vital signs ng binata. Naitakbo na rin ng mga paramedics ang binata sa ospital. Habang nangyayari lahat ng ito, dumating na rin ang mga pulis upang mag-imbestiga. Base sa testimonya ni Mark, ang ex-girlfriend niyang si Berlina ang gumawa noon sa kanya na sinuportahan naman ng kanyang mga kapitbahay. Dahil sa kumpirmasyong iyon, tumulak na nga ang mga pulis sa mismong apartment ng dalaga. Nadatna ng mga pulis si Berlina na kalmadong nakaupo sa kanyang kama. Tahimik lamang ito at hindi nagbigay ng anumang impormasyon na magpapatunay sa paratang sa kanya ni Mark at ng mga kapitbahay. Sinabi nito sa mga pulis na wala siyang alam at hindi siya ang nanakit sa dating nobyo. Dito na dinala ng mga pulis si Berlina sa istasyon ng pulis para naman sa ilan pang mga katanungan. Habang nangyayari naman ang lahat ng ito, naiwan ang iba pang mga officers sa apartment ni Berlina upang mag-imbestiga. Natagpuan nila doon ang galon ng asido. Nawawala ang label nito, indikasyon na ayaw talagang ipaalam ni Berlina kung ano ang laman ng galon na iyon. Nasamsam din ng mga pulis ang cellphone at laptop ng dalaga. Sa buong durasyon ng pagtatanong ng mga pulis, nanatiling kalmado ang dalaga. Paulit-ulit nitong iginiit na hindi niya alam na mayroong asido sa kanyang pamamahay. Akala niya di umano ay tubig ang laman ng galon na isinaboy niya kay Mark. Habang nasa ospital naman, base sa trauma team na tumitingin kay Mark, 25% ng katawan ni Mark ay nasunog na ng asido. Ang ilang bahagi ng kanyang katawan ay nagkukulay itim na rin dahil sa matinding pagkasunog. Hindi na rin nagsisirculate ng maayos ang dugo ni Mark sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Maliwanag sa medical team na iyon na marahil ang pinakamalalang kaso ng acid attack na kanilang nahawakan. Dahil sa paglala ng sitwasyon ni Mark, kinailangan nilang ilipat ang binata sa ICU. Nagsagawa din sila ng induced coma nang sa ganon ay magkaroon ng pagkakataon ang katawan ni Mark na mag-stabilize at makarecover sa trauma na kanyang pinagdaanan. Sa pagpapatuloy naman ng investigasyon, napag-alaman ng mga pulis na ilang linggo na palang pinaplano ni Berlina ang paghihiganti kay Mark. Kinausap din ng mga pulis ang mga magulang at mga kaibigan ni Mark at kinumpirma ng mga ito ang masamang ugali ng dalaga towards Mark. Ayon kay Cornelius, ang pagiging controlling at obsessed ni Berlina ang siyang unti-unting sumira sa pagsasama ng dating magkasintahan. Idinagdag din ng ama ni Mark ang ilang mga pagkakataon na binuhusan di umano ni Berlina si Mark ng kumukulong tubig habang natutulog ito. Nang mga puntong iyon, nakuha na rin ng mga pulis ang medical records ng dalaga. Base sa medical reports, makailang ulit na itong nagpatingin sa mga espesyalista dahil sa kanyang anger issues at nagsimula ito noong teenager pa lamang si Berlina.
Nabanggit din di umano ni Berlina sa kanyang mga doktor na parang may kakaibang enerhiya na dumadaloy sa kanyang dugo sa tuwing magagalit siya. Na para bang kaya niyang sirain at patayin ang kahit na sinong tao na kinagagalitan niya. Base rin sa mga records na hawak ng mga pulis, 2 ng Setyembre nang umorder si Berlina sa Amazon ng 98% concentrated sulfuric acid. Nang matanggap ang package, tinanggal ni Berlina ang label ng asido nang sa ganon ay walang makaalam kung ano ang laman ng galon. Ininspeksyon din ng mga pulis ang cellphone ni Berlina at doon ay nakita nila ang search history ng dalaga. 82 searches ng sulfuric acid ang natagpuan ng mga pulis sa search history ni Berlina. Napakarami ding tiningnan na website ng dalaga patungkol sa epekto at mga side effects ng paggamit ng nasabing asido. Nireview niya din ang mga dating case studies tungkol sa sulfuric acid upang makumpirma ang matinding epekto nito sa tao. Dahil sa natuklasang ito ng mga pulis, naging malinaw para sa kanila na hindi aksidente ang lahat kundi sinadya at matagal ng pinlano ni Berlina ang pag-atake kay Mark. Nakadagdag din sa kumpirmasyon ng mga pulis nang hindi man lamang tinulungan ni Berlina ang dating nobyo kahit na nakita nito kung paano nasunog ang balat at laman ni Mark, na parang masaya pa ito na nakikitang nahihirapan ang binata. Ngunit sa kabila ng mga ebidensyang nakalap ng mga pulis, paulit-ulit pa ring iginiit ni Berlina na hindi niya sinasadya ang pangyayari. Pinaliktad din ito lahat ng testimonya ni Mark at sinabi sa mga pulis na si Mark ang naglagay ng asido sa kanyang bahay. Ito rin di umano ang nagtanggal ng label upang akalain niya na tubig ang laman ng galon para mainom niya ang tubig. Hindi naman ito pinaniwalaan ng mga pulis dahil ganoon na ganoon ang isang kaso na binasa niya online. Parehas na parehas ang nangyari na para bang ginaya ni Berlina lahat ng kanyang ginawa mula sa case study na iyon. Nanatili si Mark sa ICU ng halos 4 na buwan sa Southmead Hospital sa North Bristol. Nang magkamalay si Mark, dito na tumambad sa binata ang kanyang kinahinatnan. Obligasyon ng mga medical staff na maging transparent kay Mark, kaya't kailangan nilang ipakita sa binata ang bago nitong itsura. Na-paralyze si Mark simula leeg at hindi na niya maigalaw ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Wala na siyang maigalaw sa kanyang katawan maliban sa kanyang dila. Sobrang nasunog din ang kaliwang binti nito at kinailangan nila itong putulin upang huwag nang tuluyang gumapang pa ang lason sa iba pang parte ng kanyang katawan. Tinupok din ng asido ang facial features ni Mark, ang kanyang ilong, bibig, mata, pati na rin ang kanyang tenga. Halos wala na rin itong nakikita. Sobrang na-disfigure ang mukha ni Mark, malayong malayo sa gwapong mukha nito bago ang insidente. Mahirap mang gawin ngunit kinailangan nilang sabihin at ipakita kay Mark sa salamin ang kanyang bagong itsura. Nag-uunahang dumaloy ang mga luha ni Mark sa kanyang pisngi at ang tanging nasambit ni Mark ay ayaw na niyang mabuhay. Kung iyon na talaga ang magiging hitsura niya at wala na rin naman siyang magagawa pa, ay mas mabuti pang mamatay na lamang siya. Kahit ang mga medical staff ay na-depress din dahil gustong-gusto nilang tulungan si Mark. Ngunit sa kasamaang palad ay wala nang magagawa pa ang siyensya para pabutihin ang kanyang kalagayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya pinabayaan ng kanyang ama. Ito ang umalalay kay Mark sa buong durasyon na nasa ospital siya. Dahil hirap pa ring makapagsalita si Mark, gumamit siya ng alphabet board upang makipag-communicate sa mga medical staff at sa kanyang pamilya. Isa itong mabagal at nakakapagod na paraan, ngunit iyon lamang ang kanyang kayang gawin ng mga puntong iyon. Hindi na rin nakapagtataka na nahulog si Mark sa depresyon. Naging napakahina nitong kumain at halos sapilitan pang painumin ng gamot. Ayaw na rin itong gumalaw at talagang wala na itong gana pang mabuhay. Dinokumento ng mga pulis ang bawat detalye ng kaso ni Mark, ngunit dahil sobrang lala ng mga sugat ng binata, hindi na rin sila naglabas pa ng mga larawan sa media at mga pulis. Makalipas ang higit 1 taon, inilipat ni Cornelius si Mark sa isang care home sa Gloucester. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi rin iyon nakatulong sa binata. Bumabiyahe si Cornelius ng halos 800 miles para lamang makita ang anak. Ngunit sa tuwing madadatnan niya doon si Mark ay palagi itong nanlilimahid, punong-puno ng dumi ng tao sa katawan.
na para bang wala namang nag-aasikaso dito sa care home. Walang nagawa ang ama ni Mark kundi ilabas ang anak sa care home facility na iyon. Dito na nagdesisyon si Cornelius na iuwi na lamang si Mark sa Belgium para mas maalagaan nila ang binata. Nagtulong-tulong ang mga kapamilya at mga kaibigan ni Mark na makakuha ng ambulansya na siyang mag-uuwi kay Mark sa Belgium. Ipinasok ni Cornelius ang anak sa isang care facility sa kanilang bayan. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa rin bumuti ang kalagayan ni Mark. Palaging sumasakit ang mga butas sa mga buto ni Mark dahil nga sa pagkakasunog at sa kasamaang palad ay hindi handa ang home care facility na iyon na gamutin ang karamdaman ng binata. Dahil dito, palaging naghuhumiyaw si Mark dahil sa sakit na kanyang nararanasan. Sa kabila ng sakripisyo ng kanyang ama, hindi pa rin naiwasan ni Mark na tanungin si Cornelius kung ano pa ang silbi ng kanyang buhay. Magiging pabigat na lamang siya habang buhay dahil ng puntong iyon, tanging pagtitig na lamang sa kisame ang maaari niyang gawin at habang buhay na siyang kargo ng kanyang ama. Akala ng mga doktor ay patuloy na bumubuti ang kalagayan ni Mark nang bigla naman itong magkaroon ng severe lung infection. Kinailangan nilang maglagay ng tubo sa lalamunan ni Mark nang sa ganon ay hindi ito mahirapang huminga. Patuloy na inilaban ni Cornelius ang buhay ng kanyang anak na si Mark, ngunit ito na ang sukdulan para sa binata. Nahaharap siya sa pagiging paralisado, halos bulag na rin ang kanyang mga mata. Matinding pagsakit ng buong katawan at ng mga puntong iyon, hindi na rin siya pwede pang makapagsalita. Dito na ipinarating ni Mark sa kanyang ama na hindi na niya kaya pang magpatuloy. Ramdam na ramdam ng buong pamilya ni Mark ang kanyang paghihirap. Mahirap mang tanggapin ang desisyon ni Mark, sinuportahan ng mga ito ang huling kahilingan ng kanilang kapamilya. Nag-apply si Mark ng voluntary euthanasia nang sa ganon ay matapos na ang kanyang paghihirap na legal sa Belgium under certain conditions. Nireview ng 3 espesyalista ang request ni Mark at kinumpirma nila na hindi na talaga bubuti pa ang kalagayan ni Mark. Dahil doon, naaprubahan ang request ni Mark. A2 ng Enero ng sumunod na taon, isinagawa ang procedure kay Mark. Sumakabilang buhay si Mark habang mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang ama. 7:15 ng gabi nang nagpasok ng catheter ang mga doktor sa puso ni Mark upang tapusin na ang paghihirap ng binata sa edad na 29. Nagsimula ang trial kay Berlina noong April 2018, halos 3 taon matapos ang insidente. Not guilty ang hiyaw ni Berlina sa korte sa mga kasong manslaughter at kasong pagpatay kay Mark. Muli niyang iginiit na tubig ang isinaboy niya kay Mark at hindi asido. Nagpresenta ang kampo ni Mark ng patong-patong na ebidensya na magdidiin sa dalaga. Mula sa pag-order nito ng asido sa Amazon, ang pagtatanggal nito ng label sa galon at halos 80 searches ng paggamit ng asido. Para sa prosekusyon, ginawa iyon ni Berlina nang sa ganon ay wala nang makinabang pa sa dating kasintahan. Naroroon din ang mga testigo na nagpatunay naman sa masamang ugali ng dalaga. Ayon sa kanila, nangyari ang lahat dahil sa pagiging manipulative at pagiging sakim ni Berlina. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nakatulong ang pag-surrender ni Mark sa buhay sa mga kasong nakasampa kay Berlina. Nahirapan ng korte na patunayan na ang mga aksyon ni Berlina ang nag-iisang sanhi ng lahat. Kusang nag-apply si Mark ng voluntary euthanasia kaya't hindi pwedeng isisi lahat kay Berlina ang pagpanaw ni Mark. Dahil sa mga butas na ito ng kaso, si Berlina ay napatunayang not guilty sa mga kaso ng manslaughter at pagpaslang kay Mark. Sa halip, isang kaso ang muling isinampa kay Berlina, throwing a corrosive substance with intent. Isang seryosong kaso na meron ding mabigat na kaparusahan. Matapos ma-re-evaluate ang kaso, nabigyan lamang si Berlina ng parusang 12 taong pagkakakulong. Mahirap iyong tanggapin para sa ama ni Mark. Para sa kanila, napakababa ng naging hatol kay Berlina gayong buhay ng kanilang kaanak ang nawala dahil sa kasakiman nito. Dahil sa kasong ito ni Mark, nagkaroon ng malawakang pag-uusap patungkol sa mas mahigpit na panuntunan sa pagbili ng mga nakalalasong kemikal katulad ng ginamit ni Berlina. Humiling ang mga tao na sana'y magkaroon ng mas mahigpit na batas patungkol dito. Para sa kanila, isa itong sandata na pwedeng kumitil ng buhay.
Dahil sa panawagang ito ng mga tao, nagkaroon ng pagbabago sa batas na tinawag na Offensive Weapon Act 2019. Nakasaad sa bagong batas na ito na tanging mga taong nasa tamang edad lamang ang maaaring bumili ng mga nasabing kemikal. Ipinagbawal din ang mga home deliveries o ang pag-order ng mga kemikal na ito online. Maging ang mga resellers ay niripaso din ang kanilang mga panuntunan sa pagbebenta ng ganito mga asido upang masiguro na tamang tao lamang ang kanilang papayagan na makabili ng nakamamatay na likido. Nang matapos naman ang trial, nahirapan ang pamilya ni Mark na magkaroon ng closure. Ipinagpatuloy nila ang kanilang laban sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga grupo na naglalayong mas lalo pang pahigpitin ang mga batas laban sa pagbebenta ng mga nakalalasong kemikal sa mga tao. Nagbukas naman ang nakababatang kapatid ni Mark ng isang crowdfunding page para sa kanilang ama upang matulungan itong makabangon sa nangyari kay Mark. Halos naubos ang ari-arian nito dahil sa pagpupursige nito na ilaban ang buhay ng kanyang anak. Hindi ito napagod sa pabalik-balik na biyahe nito papuntang Bristol at pabalik ng Belgium. Makita lamang si Mark. Malimit ay natutulog lamang ito sa kanyang sasakyan nang sa ganon ay makatipid sila sa kanilang gastusin. Ito rin ang nakasaksi ng lahat ng pinagdaanan ni Mark. Nang nabulag ito, natupok ang kanyang tenga, naging paralisado at nang maputol ang paa ni Mark. Ang perang makakalap ay gagamitin ng kanilang ama upang muling maipagpatuloy ang kanyang buhay. Hindi naman pinabayaan ng nasa itaas si Cornelius. Sa tulong ng 1,600 supporters, nakakalap sila ng halos 37,245 pounds. Bilang alaala naman ng nangyari kay Mark, nakakabit pa rin sa pinto ng kapitbahay ni Berlina ang doorbell na pinindot ni Mark nang humingi ito ng tulong sa kanyang mga kapitbahay. Nakamarka pa din doon ang pag-iiba ng kulay ng metal, palatandaan kung gaano katapang ang asido na dumaloy sa muka at buong katawan ng binata. Si Berlina naman ay kasalukuyang nakakulong sa UK at magiging eligible na maparol sa taong 2027. Ngunit nakadepende pa rin ang kanyang kalayaan sa kanyang behavior sa loob ng kulungan. Panalangin naman ni Cornelius ay sana'y hindi na ito muli pang makalabas ng kulungan. Panalangin din ni Cornelius na sana'y wala ng magulang na kagaya niya ang makaranas pa ng ganoong sitwasyon dahil walang kasing sakit ang mawalan ng anak. Lalong-lalo na para sa kanyang pamilya dahil napilitan silang pagmasdan ang voluntaryong pagsuko ni Mark sa kanyang buhay. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!